Nang ilabas ng unggoy ang kanyang Sky Shield fan, buong pagmamalaki niyang idineklara na mas bibilas pa siya kaysa kay Snakey. Nang makita ito, muntik nang malaglag ang panga ni Snakey. Sumigaw siya ng may pag-aalinlangan, nagtataka kung ang kahangahangang gawaing iyon ay gumana ba talaga para sa unggoy, at kung nagamit ba talaga niya ang earth-piercing spike upang mapabilis ang kanyang sarili. Kinwestiyon pa ni Snakey kung kayang harangan ng magic walk ng unggoy ang ganoong atake, dahil ang earth-piercing spike ay isang makapangyarihang galaw. Nang mapagtanto na hindi ito gumana tulad ng kanyang inaasahan, nagpasya si Snakey na lakasan na lang ang kanyang kapangyarihan, mag-halt mode, at durugan ito. Agad siyang nagpakawala ng ilang earth-piercing spikes, gamit ang multiple earth-piercing spike na pamamaraan, ngunit sa halip na masaktan ng unggoy, lalo lang pinalakas ng mga spike ang paglayo nito. Umakyat ang galit ni Snakey, at sa wakas ay inamin na niya ang katotohanan. Wala nang saysay, mas lumalayo lang ang unggoy. Tinawag niya ang sarili na isang tanga. Biglang nagsimulang umubo ng dugo ang unggoy, na nakakuha ng atensyon ni Snakey. Maingat siyang sumulyap sa unggoy at naguluhan, nagtataka kung nasaktan ba talaga ang unggoy. Sa pag-aakalang ito na ang kanyang pagkakataon, inihanda niya ang kanyang susunod na atake. Naniniwalang hindi na magagamit ng unggoy ang galaw na iyon para sa kanyang kapakinabangan ngayon. Ngunit sa kalagitnaan ng pangungusap, natigilan si Snakey. Naalala niya ang tuso na kalikasan ng matandang unggoy, at pinaghihinalaan na baka umaarte lang ito. Kung mahuhulog siya sa patibong at lalong bibilas ang unggoy, halos imposibleng mahuli ito. Lumingon ang unggoy, nakangisi, at pinuri si Snakey na hindi ito kasing tanga ng kanyang inakala. Alam niyang gumamit ang unggoy ng isang blood bottle, ngunit hindi pa rin kumagad si Snakey sa pain. Biglang tumigil si Snakey, napagtanto na hindi siya dapat magmadali. Isang maling galaw, at tapos na ang laban para sa kanya. Nag-isip siya ng ilang segundo, at isang tuso ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Samantala, ginamit ng unggoy ang kanyang berserk bloodline upang bumilis pa, nagbubulong-bulong na kahit gumagamit siya ng mga kayamanan na parang shopaholic, baliw pa rin ang bilis ni Snakey. Kahit na nag-stack na siya ng maraming buffs, hindi pa rin siya makatakas kay Snakey. Kaya, nang hindi nag-aaksaya ng oras, umalis siya ng mabilis, alam na kung mananatili pa siya ng mas matagal, mahahabol siya ni Snakey sa lalong madaling panahon. At wala siyang pagkakataon na makatakas sa demonyong hayop na iyon. Pagkatapos ay ginamit ni Snakey ang earth-piercing spike, na agad nakakuha ng atensyon ng unggoy. Napagtanto ng unggoy na tama ang kanyang hinala. Nauubusan na ng pasensya si Snakey. Isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, iniisip na sa sandaling mawala ng kontrol si Snakey, ang labanan na ito ay magiging pabor sa kanya. Ngunit nang tumama ang spike, may kakaibang pakiramdam. Sa halip na bumilis, ang kawali ay bumagal. O baka tumigil pa nga ng tuluyan. Sa kanyang balanse, halos hindi na makakapit ang unggoy sa kawali, ngayon ay litong-lito. Napansin niyang ang kanyang kawali ay nakadikit sa spike, at agad na napagtanto na ito ay isang gravity technique. Ang target ay hindi siya, kundi ang kanyang kawali. Galit ang kumulo sa loob niya nang mapagtanto na siya ay nilinlang. Sumisigaw kay Snakey, sinabi niyang nabuhay na siya ng daan-daang taon at walang sinuman ang naglakas loob na linlangan siya. Tinawag na bata si Snakey at nagtanong kung paano ito naglakas loob. Biglang, isang kakaibang puwersa ang nagsimulang hilahin ang unggoy palayo sa kawali. Lumingon siya at nakakita ng isang kakaibang hangin na paparating. Sa sandaling iyon, lumitaw si Snakey at kalmadong idineklara na ang kawali na ito ay pagmamay-ari na niya. Nang marinig iyon, natigilan ang unggoy sa isang sandali, pagkatapos ay pumutok sa galit. Nagtataka kung sinusubukan ba talaga ng demonyong ahas na nakawin ang kanyang kayamanan ngayon. Agad niyang binalaan si Snakey na huwag mangarap na nakawin ang kanyang kayamanan, sinasabing binabantayan ito ng kanyang divine consciousness. Ngunit biglang, isang kakaibang pagsabog ng enerhiya ang lumitaw, at kasama nito, isang higanteng ahas ang sumulpot sa harap ng unggoy. Ang tanawin ay nakakagulat na pakiramdam niya ay naapektuhan ng kanyang utak. Siya ay nasa isang estado ng error, natigilan siya, litong-lito at natatakot. At pagkatapos ay bumagsak matapos madulas ang kanyang kamay mula sa kawali. Habang bumabagsak siya, nagtataka siya kung ang kanyang divine consciousness ay na-override. Ang pag-iisip ay patuloy na umiikot sa kanyang ulo habang bumabagsak siya sa mga puno at tumatama sa lupa.
Napagtanto niyang ang kanyang divine consciousness ay nasira at ang kanyang katawan ay namamanhid. Pinilit niyang tumayo, nagtataka kung anong uri ng kakaibang ilusyon iyon. Bago pa siya ganap na makabangon, nagsimula siyang umubo ng dugo, at ang kanyang kondisyon ay lumala. Sa sandaling iyon, lumitaw si Snakey at sinabing dapat na ito ay totoong dugo, hindi tulad ng dati nang sinubukan ng unggoy ang ilang murang trick upang linlangan siya. Nang marinig ito, ang unggoy ay nakaramdam ng pagkabigla at labis na pagkabahala, napagtanto na baka hindi na siya makatakas mula sa demonyong ahas na ito ngayon. Agad siyang nagsabi na ayaw na niya sa teritoryo, at nagmakaawa kay Snakey na huwag nang maging agresibo. Tumawa lang si Snakey at sinabing inakit niya ang Golden Eagle at Mongoose upang patayin siya, at pinapante pa ang elepante upang tapusin ang trabaho. Idinagdag pa niya na nakakatawa para sa unggoy na tawagin siyang agresibo gayong ang unggoy ang handang makipaglaban sa simula pa lang. Pagkatapos, ipinalipad ni Snakey ang kanyang mga gintong kaliskis patungo sa unggoy at tinanong kung gusto ba talaga nito ng kapayapaan. Idinagdag na huli na ngayon. Habang ginagamit niya ang Rainstorm Golden Scale na galaw, ang unggoy ay tumalo na parang umupo sa isang mainit na kalan at napagtanto na kailangan niyang lumaban kung gusto niyang umalis ng buhay. Nagpakawala siya ng Spirit Devouring Arrow, umaasang mahaharangan ang mga gintong kaliskis, ngunit hindi, napakalakas ng mga kaliskis na iyon kaya nagsimulang mabasag ang kanyang pana na parang isang murang screen ng telepono. Tinitigan niya ito ng may pagkabigla. Napagtanto na ang kanyang mahalagang Spirit Devouring Arrow ay sira na. Samantala, nakangiti si Snakey na parang nakahanap lang ng libreng merienda, alam na kung ipo-focus niya ang lahat ng kanyang gintong kaliskis sa isang lugar, ang pana ay masisira sa loob ng 12 hit. Naalala niya ang oras na pinag-aralan niya ang bawat detalye tungkol sa trump card ng unggoy. Napagtanto rin ng unggoy na ang mga gintong kaliskis ay mas malakas kaysa sa kanyang pana. Kaya agad siyang kumuha ng isa pang sandata, ang Tribulation Rod. Humanda siyang labanan si Snakey, at iniisip na ang mga gintong kaliskis na ito ay nakakainis na matigas. Kung hindi niya kayang harangan o kontrahin ang mga ito, durugan na lang niya ang caster. Sinubukan niyang atakehin si Snakey, umaasang magkakaroon ng isang butas na maaaring magpanalo sa kanya sa laban, ngunit nanatiling kalmado si Snakey at ipinatawag ang kanyang golem, naganap na hindi inaasahan ng unggoy. Sinuntok siya ng golem ng diretsyo sa tiyan. Kahit na matapos ang direktang tama, nagpakatatag ang unggoy at dinurog ang golem, sinabing isa lang itong puppet at hindi malakas. Habang bumabagsak ang sirang golem sa lupa, ginamit ni Snakey ang Flying Stone Explosion Technique upang pasabugan ito, muling nagulat ang unggoy. Ang unggoy ay nakakuha ng direktang tama mula sa impact at bumagsak sa lupa. Habang ang alikabok ay pumuno sa hangin, nagtaka si Snakey kung buhay pa ba ang unggoy. Pagkatapos ay ang nasugatang unggoy ay sumabog mula sa usok at sumugod sa kanya. Idineklara na ang labanan ay hindi pa tapos, ngunit bago siya makarating kay Snakey, mas maraming golem ang lumipad patungo sa kanya. Ang unggoy ay sa paanuman ay nagawang pabagsakin ang isa sa mga golem, sumisigaw na hihilahin niya si Snakey pababa kasama niya, kahit na magkakahalaga ito ng kanyang buhay sa labanan na ito. Parang dramatic na hero vibes, maliban lang na hindi man lang kumurap si Snakey. Kalmadong sinabi niya na ang unggoy ay wala sa posisyon upang gumawa ng ganoong matatapang na pahayag. Pagkaraan ng isang segundo, ginamit ni Snakey ang Earth Trap Technique, nagawang hawakan ng isa sa mga golem ang paa ng unggoy at ibinagsak siya sa lupa na parang basura kahapon. Mas maraming golem ang sumugod, at mayabang na inihayag ni Snakey na ang unggoy ay nasa kanyang awa na ngayon. Hindi makakontra o makaiwas ang unggoy habang binubugbog siya ng mga golem sa loob ng ilang oras. Nang lumala ang kalagayan ng unggoy, hinayla siya ng isang golem sa buhok habang sinasabi ni Snakey na ang huling pambubugbog na ito ay para sa pag-atake sa Simp. Idinagdag pa niya na kung makayanan ng unggoy, ang kanilang mga sama ng loob ay magiging ayos na. Pagkatapos ay ipinatawag ni Snakey ang Flying Stone Technique at Wind Blade Technique. Sinubukan ng unggoy na magsabi ng isang bagay, ngunit siya ay masyadong bagbog upang tapusin ang kanyang pangungusap. Hindi siya pinansin, inilunsad ni Snakey ang Fire Snake at Thunder Techniques kasama ang Flying Stone at Wind Blade Technique. Mula sa itaas, si Manjin ay nanunood ng labanan ng may pagkabigla.
inaamin na hindi niya inakala na ang isang demonyong hayop ay maaaring maging kasing lakas nito. Iniisip pa niya na hindi man lang umabot sa ganitong antas ng kabaliwan ang mga labanan ng tao. Habang tumatama ang mga atake ni Snakey at isang pagsabog ang yumayanig sa lupa, si Manjin ay nalito. Napagtanto na ang pagkawasak ay katumbas ng isang malaking scale na labanan. Ang mas masahol pa, napansin niya na halos hindi man lang gumalaw ang benefactor. Habang nasusunog ang unggoy at nawawala ng buhay, bumantong hininga si Manjin at nagpaalam sa kanyang matandang kaibigan.